seaman po ako. Andito na ako ngayon sa Canada. Mo naisipan na pumunta dito sa Canada? Kumustamos, ginamos mga kahandos, magandang araw po sa ating lahat. Meron po tayong bibigyan ngayon ng interview, no? Maaring makapagbigay sa atin ng impormasyon o makatulong sa ating mga plano in the future, no? Isa po siyang dating marino, isa rin po siyang dating seaman na kagaya ko at nag-for good na po rito sa Canada, no? So let us welcome Mr. Kelvin Sarte. Mga kahandos, magandang umaga sa inyo. Taga saan po kayo sa atin, Mr. Sarte? Taga Bohol ako, Hermoso, Carmen, Bohol. So totoo ba na isa ka ring dating seaman na kagaya ko? Totoo po yun na naging seaman po ako for 8 years sa atin at now andito na ako ngayon sa Canada for more than 1 year. Okay, no? So medyo bago ka pa lang dito. Bakit mo naisipan na pumunta dito sa Canada at ipagpalit yung trabaho natin? Siyempre yung trabaho natin kasi is medyo mahirap kasi malayo sa pamilya, pero maganda naman yung kumbaga yung swelduhan. Bakit mo naisipan na pumunta dito sa Canada? Ano ba yung nag-udyok sa'yo kung bakit ka napapunta dito sa Canada? Nung pagdating ko dito, doon ako nakita na maganda ang buhay dito sa Canada. Marami kang benepisyo na makukuha. Although sa pagbabarko, malaki ang sahod natin kumpara doon sa land sa Pilipinas. Pero nung mas nakita ko dito, na realize ko na iba, mas maganda dito sa Canada. Maaari ka bang enumerate kahit mga 2 o 3 lang kung bakit mo nasabi na maganda yung buhay dito sa Canada, no? Ano ba yung mga maaari mong i-share sa amin bilang mga marino na may gusto rin na pumunta at mag-migrate din dito sa Canada? Ano ba yung mga kahit mga 3 lang na magagandang mga benepisyo na naranasan mo na nung simula nung nandito ka na tumira sa Canada? Para sa akin, na-experience ko talaga para personally nung nanganak yung misis ko sa ospital. So mga almost 1 week ata kami doon sa ospital. Wala kaming binayaran kahit piso lang doon. Libre lahat, pati pagkain. Yun. At saka nakaganda, pangalawa, may matatanggap na benepisyo o yung pera yung sa bata. May matatanggap din. At saka yung misis ko may matatanggap din siya kahit hindi siya nagwo-work, may matatanggap siya na pera din. Yun yung nakaganda. So ilan ba yung yung maternity leave dito sa Canada? Kasi sa US, sa pag-aalam ko, kasi yung anak ko rin is nandun rin sa US. So ilang buwan ba yung maternity leave dito sa US? Dito sa Canada pala. So ang buwan dito na maternity leave is pwede kang mag 12 months or pwede ka ring mag up to 18 months. So yung maternity leave na yun, ano ba yun, with pay ba yun o walang sweldo ba yun o merong natatanggap pa rin na sweldo kahit naka maternity leave? Oo, may matatanggap yun, pero dapat yung parents ay yung mother dapat may 600 hours siya na work doon sa employer niya, okay. Para ma-apply niya yung sa EI para ma-approve siya. Okay, maganda rin, no? Hindi ka ba naninibago sa climate kasi dito kasi is 4 season dito sa Canada? Nung una mo bang salta dito sa Canada kasi malamig, hindi ba nanibago yung katawan mo dahil magkaiba naman yung temperatura o panahon sa atin dito? Naka-experience din naman ako dati sa pagbabarko, makabiyahe kami na dun sa malalamig na lugar, may snow. Pero iba din talaga yung dito ka talaga tumira, yung parang dito ka na talaga kumbaga masanay ka na rin siguro sa katagalan, no? Pero iba sa dito sa Canada kasi mas malamig kumpara doon sa mga kasi abot dito mga negative 50 degrees. Grabe pala yung lamig, no? Grabe yung lamig. Ngayon naman natin mga kahandos, sa ating mga kabaro dyan ng mga seaman, pag-usapan naman natin kung paano nga ba nakarating dito si Kelvin sa Canada. Kasi bilang isang seaman, alam ko marami ding mga seaman na nangangarap na makapunta dito sa Canada. So Kelvin, paano ba yung
path mo na nakapunta dito? Kasi sa pagkakaalam ko, mayroong mga path kaya ng pagkuha ng student visa, meron ding iba na cross country sa iba pumupunta pa nga na Hong Kong, Taiwan, Dubai para lang makapunta dito sa Canada. Yung iba naman is nag-a-apply sila ng online tapos makakuha sila ng employer, makakuha sila ng working permit. So sa iyo ba, ano ba yung path na naging experience mo para makapunta dito sa Canada? So sa akin naman is spousal sponsorship. Yan. Bali yung asawa mo is nandito na nauna na sa Canada. Siya yung nauna dito nung 2021 siya dito. So, Kelvin, nung nandito ka na, nung nakumpleto mo na yung mga requirements mo, sa pagkakaalam ko, ang Canada is napakaraming opportunities, no? So, sa pag-apply mo ba na para sa iyo, madali lang ba yung paghanap ng trabaho o nahihirapan ka nung nag-a-apply ka? Sa pagdating naman sa trabaho dito sa Canada, napakaraming opportunities na pwede mong pasukan na trabaho dito sa Canada basta hindi ka lang mapili. So based naman sa akin sa sa experience ko, mabilis lang yung pag-apply ko, mabilis lang, mga weeks lang ako na nag-apply at saka may feedback sila sa akin. Schedule na ako kaagad for interview. So mabilis din naman ako nakapasok. Yun. So, ayos, no? Mabilis lang yung, basta hindi lang mamili, no? Kasi sa pagkakalam ko talaga, Canada is a country of opportunities, no? Napakaraming opportunities, no? Lalong-lalo na siguro sa katulad natin, mga marino, kasi tayo mga seaman, tayo mga kabaro, is marami tayong mga skills. Kahit saan tayo pwedeng ilagay. Kasi lahat ng mga seaman is multitasking tayo, no? Marunong tayong mamintura, marunong tayong mangatok, marunong tayong tawag nito sa mga highest building, no, yung mga painters na tinatawag dito. Tapos basta tayong mga seaman is very talented tayo, no. So ikaw ba, wala ka na rin bang plano na bumalik sa pagsisiman o talagang decided ka na to settle down here in Canada? Sa akin, okay na ako kahit hindi na ako magbarko dito. Okay na ako kasi marami naman ding trabaho dito sa lupa. So okay na ako hindi na magbalik sa barko. Kasi, may anak na rin ako kasi mamimiss ko rin yung anak ko kasi yun yung ayokong ma-experience na kasama ko sa mga barko na yun yung pag uwi nila, yun yung mga miss nila sa mga birthdays, mga Pasko na yung hindi mo na mabalik yung time. Tama, no. Yun talaga pagkasiman ka kasi, yung mga special occasion, yung mga kaya ng birthday, anniversaries o mga special occasion ng family, yun talagang palagi nating namimiss bilang seaman kasi nga nasa lao tayo, nagtatrabaho. Biruin mo, dati kasi ang seaman is 9 months, no? 9 months contract, umabot pa nga ng taon. Although ngayon kung magiging official ka na, bababa na yung kontrata mo, pero usually is 9 months yung kadalasan na magiging kontrata ng seaman. Ngayon Mr. Kelvin, kasi ang balita ko kasi ngayon is ina-acknowledge na ng Canadian government yung mga trainings natin sa Pilipinas, ina-acknowledge na dito. So, meron akong mga kasama, meron akong mga friends o kahit mga pinsan ko which is nagsisiman din dito pagdating, no, sa Canada, no. Ang ginawa lang nila is pumunta sila sa tinatawag nilang transport agency ng mga seaman dito sa Canada. Tapos at submit sila ng mga dokumento natin sa Pilipinas. Tapos once na ma-accredit yung mga dokumento natin, is pwede natin i-convert into a Canadian certificate, no? Which is napakaganda yung oportunidad na binigay ng Canadian sa mga Pilipino seafarers. So, ang balita ko lang sa mga lumalabas na mga kwento sa mga kaibigan ko, ang EB daw dito, yung EB kasi it is able seaman, sweldo daw nila is nagre-range by 3,500 by weekly, no? So hindi ka ba naiengganyo na magseaman uli dito sa Canada? Pwede rin naman kasi yung contract dito is hindi naman ganun katagal. So experience lang kung gusto mong ma-experience ng pagbabarko ulit. So why not? Kung if pwede na stable na yung anak ko. Kasi ang pagkakalam ko, ang seaman dito sa Canada is ang kontrata nila is 2 months on board and then 2 months off, no? So depende siguro yan sa company. Siguro habang
patagal ng patagal, yung iba is 2 months on board, 1 month off, no? So yun ang kadalasan. So ito ay isang malaking opportunity sa atin. So Mr. Sarti, ano yung masasabi mo sa mga kasama natin dito sa mga kabaro nating seaman na gusto ring makapunta o nangarap man din sila dito sa bansa ng Canada? Ano ba yung mga advices mo? Ano bang kailangan nilang gawin? Ano ba yung mga attitude na kailangan nilang hawakan sa sarili nila nang sa gayon is makuha nila, no, kasama yung pamilya nila, makuha nila yung pangarap nila na makapunta dito sa Canada? Ayan, so sa mga lahat ng kabaro ko na nangangarap din na pumunta dito sa Canada, so dapat may plano kayo talaga kung saan yung gusto nyong yung parang pag-settle nyo na sa buhay nyo. First is like sa financial, dapat marunong kayong humawak sa financial kasi pagpunta pa lang dito sa Canada is kailangan mong maglabas ng pera. So hindi madali yan. So dapat marunong kayong humawak ng pera. Hindi yung pag-uwi sa bakasyon is one day millionaire kayo. So dapat planuhin. And then advantage din yun kung next is advantage kung may kakilala kayo dito sa Canada. Yes. Like may family kayo, maganda na yun, advantage na yun. Mas mabilis yun. Mabilis yun kung may mag-sponsor sa inyo. Mhm. Ayan, so or other, if yung asawa nyo or fiancé nyo na nandito, so maganda rin yun na stepping stone na para makapunta kayo dito kasi mahirap pag wala kayong pumunta kayo dito na wala kayong mapupuntahan. Yan. Tayong mga seaman kasi mga kabaro is meron tayong tinatawag na C1D visa, no? Yung ginagamit natin na visa na transit in the US. Pwede ba nating gamitin yun na makakuha ng isang Canadian visa dito, yung C1D visa? Kasi yun kasi ang napapanood ko sa Facebook na pag meron kang US visa daw is pwede ka nang kumuha ng ETA or ETA, no? Pwede ba yun? Oo, pwede. So para makapunta ka dito sa Canada, so kailangan mong magkaroon ka ng visa. So anong visa ba yun? Yung paano makakuha ng ETA? So para pag kumuha ng ETA, dapat mayroon kang US visa. Yung C1D, kahit yun yung C1D. Yun yung visa nating mga seaman, di ba? Yun yung ginamit natin. Yan. At pagkatapos, paano ba mag-apply dun sa visa ng, kunyari ako, meron akong C1D visa kasi seaman ako, paano ba ako makakuha ng visa ng Canada? Ayun, so sa pag-apply ng ETA or Electronic Travel Authorization, kailangan mo lang mag-apply online and then i-ready mo na rin yung passport at saka yung US visa mo, yung mga details doon kasi i-input mo yung mga details doon at saka may bayad na like $7 lang. Paano ba natin babayaran yung $7 na yun? Maraming options sa pagbayad doon, like you can pay it like online, like sa pagbayad ko sa akin kasi GCash. Okay. GCash. So GCash or debit card or credit card? Oh, pwede yun. Mga ilang araw o oras ko naman yun makukuha at sa anong paraan ko naman siya makukuha yung ETA? I mean, mayroon ba silang visa na ididikit sa passport ko or email lang ba siya? Paano ba? Ayun, so saglit lang siya ma-approve, like 5 minutes lang siguro. Makaka-receive ka na ng email na you have approved for your ETA, and then mayroon siyang number, ETA number. Yun lang, hindi na kailangan ng electronically lang. Yun lang ipapakita mo, yun lang wala sa passport. So via email lang natin matatanggap yung ETA. Sa email. O kasi sa pagkakalam ko ang ETA kasi once na nag-apply ka tapos meron silang email, yung passport mo kasi electronic passport na tayo, automatically naka-entry na siya doon sa passport natin, no? Yung ETA. So once na pupunta kayo ng Canada, once na iso-swipe na yung electronic passport natin, makikita na doon sa counter ng isang airlines na mayroon na tayong ETA, which is we are already allowed to travel
in Canada, no? So, Mr. Sarte, yung ITA is sa tingin mo ba malaking advantage sa mga seaman na gusto ring pumunta o bumisita dito sa Canada? Oo, napakalaking advantage yan kung gusto niyong pumunta dito sa Canada kasi matagal naman yung validity niyan it's up to 5 years or kung kailan ma-expire yung passport mo or whichever comes first. Oh, so ibig sabihin, mas maganda siguro na bago yung passport mo nang sa ganun. Kasi kung sakaling 5 years nga yung yung validity ng ITA, tapos yung passport mo is ma-expire naman within 2 years. So sa bagay, $7 lang naman. Pero what I mean is, mas maganda yung bago yung passport nang sa ganun is mapalawig pa o mahaba pa yung expiration ng ating ITA, which is gagamitin natin dito sa Canada. Oh, so yun nga mga kabaro at saka mga kahandos, no? Meron na naman tayong natutunan sa araw na ito kung paano tayo makapunta dito sa bandang Canada. Ito ang iyong kahandos at magandang umaga.